Okay, next, since we do have yung footer, ang next na gagawin naman natin yung header natin. So, alisin muna natin yon. Punta ulit tayo dito sa shared, then right click, add, then view. Ang gagawin naman natin is add underscore header, then add. Yan. So, dito naman, aalisin ulit natin yung code na yan. Dito natin i-code yung sa header naman natin. Now, let's run yung program. Okay, so ayusin lang natin para mas makita natin na maayos. Okay. So now let's focus ngayon dito, no? Sa header natin. So lagay lang natin yung header. Yan, and then close. Then ang gagawin ko, ika-copy ko na lang itong part na to. Yan, so hanggang dito. Then ipe-paste ko siya dito. Okay, tapos gagawin natin 10 ito at 20 naman ito. Yan. Okay, so ang next part is let's create yung pangalawang or pangunang div natin. Tapos, lalagyan natin siya ng class. And ang class natin is container pa din. So, ibig sabihin, lahat ng code below on div ay under or naka-group sila together. Okay, so next will be yung style natin. Sa style natin, lagay natin ay display flex. Yan. So, display flex, tapos semicolon, then lagay natin align items, then i-center natin lahat ng mga items, semicolon. Then next naman is we will justify yung content natin. Then lalagyan natin ng space between. Yan. So para for example, ito yung mga content natin. Meron silang space in between. Yun, ganun yung purpose nun. Then semicolon. Okay, so after ng space between natin, gagamit naman tayo ng flex wrap. Yan. Tapos, ang ilalagay natin ay wrap. Yan. So, ang purpose nito is para if ever, no, for example, itong line na ito ay ano na siya, tawag dito, puno na siya. Ang next text ay mag-move siya dito sa baba. So, ganun yung text wrap natin. Kumbaga, hindi niya finifit into one line yung mga text natin. Kapag hindi na kasya, i-move niya sa ibaba. Yun yung purpose ng flex wrap natin. Now, yung next naman is we will create yung next div natin. So, yung div natin, ang purpose naman nito is for logo natin siya. So, of course, ang website, yun mismong pangalan nila or yung logo nila. So, we will add it dito. Now, inside of it, ang gagawin natin is gagawa tayo ng anchor, tapos yung href natin. In this case kasi wala pa tayong logo, so wala muna tayong ilalagay. So, yan muna yung magiging, yan muna ang magiging ah, link natin. After nun, ang next is we will have yung style natin. And then yung color natin dito will be white. Okay, and then after that, magkakaroon tayo ng font size. So ito yung font size natin. Ang font size natin, lagay natin 24 pixel. Okay, so semicolon tayo. Lagyan natin siya ng font weight then font weight. So ang font weight natin, lagay natin ay bold. And then text decoration. Ang text decoration natin, of course, none. So, closing tayo dito. Yan. Tapos, sa gitna niya, ang ilalagay natin
ay yung pangalan ng website, Talk with Breezy. Okay, so to check guys, ang gagawin naman natin ay pupunta ngayon tayo sa layout natin. Then, kakopy natin 'to, paste, papalitan natin ng header ito. Tapos copy, then ilalagay natin siya sa taas. After that, balik tayo kay header. Ang gagawin naman natin next ay i-create tayo ng div. This time, ang class naman natin ay tatawagin natin siyang user link. So, after that ay create tayo ng style. Sa style natin, of course, display natin flex. Yan. Tapos, align items. Sa align items natin, of course, center. Then, magbibigay tayo ng gap. Center, semicolon. Yan, gap. Tapos, lalagay natin yung gap natin into 15 pixel. Then, semicolon. Then, closing. Okay. Sa loob naman niya, magkakaroon ulit tayo ng hyperlink. O, yung mga link natin, ilalagay natin dito is account. Ito, ano lang siya. Um, temporary, no? Kasi wala pa tayong link or page talaga para dito. So, style. Sa style natin, lalagay natin color, white. Yan. And then, after that, text decoration. Yan. None natin siya. Then, semicolon. Then, closing. Lalagay natin hello, sign in. Then, next ay copy natin. Paste. After that, palitan lang natin to. Lagay natin returns and orders. Then, paste ulit. Palitan natin siya ng cart. Okay, so let's close na muna to. And then, run ulit natin yung program. Okay, so mapapansin nyo, meron na tayong header ngayon. So, ang header natin yan, Talk with Rizy. Meron tayong hello sign in, returns, and order, and then yung cart natin. So, yun yung mga nilagay natin dito. Yan siya. Talk with Rizy, ito siya. So, ito yung settings niya. Yung color ay white, font size ay 24. Yan, yung font weight, naka-bold. Mapapansin nyo, naka-bold naman talaga. And then, text decoration nan, wala siyang underline. Then, yun. So, yan yung mga settings na in-apply natin dito sa header natin. Now, let's add naman yung sa language change natin. So, create ulit tayo ng div. Yan, tapos ang div class natin ay will be language. Since for language naman yung gagamitin natin. Then, meron tayong style. Ang style natin will be yung margin. Margin left. Para bandang left yung ano natin. Yung language. And then, meron siyang 15 pixel. Tapos, closing tag. Yan. So, sa loob niya, ang gagawin natin is kukunin natin yung select. And then, yung style natin, padding. So, maglalagay tayo ng padding na 5px. Then, semicolon. And then, maglalagay din tayong border radius. And then, ang radius natin ay 4 pixel siya. Tapos, border. Ang lalagay natin dito, wala tayong border na ilalagay. So, none siya. Closing. Yan. So, sa loob niya, magkakaroon tayo ng option.
So, yung option natin, value niya ay EN, short for English, no? And then, lagay natin EN. Then, copy, paste, lagay natin dito, for example, ES, tapos ES. Okay, so Espanyol yan, kunyari. Tapos, FR for language ng France. Yan. Okay, so after natin siyang i-close, run natin siya ulit. Yan. So, mapapansin nyo nandito siya. Yun. So, meron kang ENESFR. So, wala pa kasi tayong CSS, wala pang design, kaya nasa baba siya. So, yung select, ito yung purpose niya. Para makapag-select tayo ng language na gusto natin. Yun siya. And then, yung mga value, of course, EN, ES, and FR. Yan. So, pag nag-click ka, wala pa yan. Wala kasi tayong page for that. So, obviously, magkakaroon lang tayo ng error. Pero at least, ito yung front page natin or yung landing page natin.